Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na. Ito ang last deck. Ano yun? Kasi mukha na tong bullying para sa akin eh, oh. Yung mga, eh, sino bang bida sa dalawang to? Ito yung bida siguro, to. Ayun yung devil. So, nagmukhang gossiping na to. Pinag-uusapan itong babaeng to nito. So, conflict in general, arguments, disagreements. Tapos may the devil nga. So, ang dating sa akin may someone na masama. Nasa paligid lang ng iba sa inyo. Mukhang na-encounter na nga nila eh. Kilala na nila. So, yun, may someone na hater, enemy yung iba sa inyo, o literal na binubully sila. Na ito kayo, nagde-daydream ng what if matapos na itong problema nyo sa mga taong to na masasama. Nagko-contemplate kayo ng what if. Nag-fantasize kayo na what if wala na kayong problema. Ando kayo sa fantasy na masaya kayo. Katingin lang kayo sa bulaklak, wala kayong pinaproblema. So, may magician tayo. Yung magician kasi pwede rin siyang literal na magic. Nagmamagic siya. So, may kakayahan siya mag-change. Okay? Mag-transform ng something. So, yung iba sa inyo, ay manifestation din kasi to. 7 ay manifestation. Ay, pentacles pala to. Oh. Kala ko cups. Sorry. Cups. Kala ko cups to. Nagmukha siyang fantasy sa akin eh. Pentacles pala to. So, isama na rin natin yun. Yung idea ko kanina. Wala namang masama, di ba? Dahil intuition naman to. So, yung unang scenario, may kakayahan kayo i-manifest kung gawin natin tong 8 of Cups. May kakayahan kayong i-manifest ang inyong fantasy. Na yun nga, mawala na yung mga masasama sa buhay niyo o bumait na sila. Okay, ngayon, kung gagawin natin tong 7 of Pentacles, so bagay contemplation pa rin naman yun. With 8 of Cups yan, so 8 of Pentacles, usually, ano siya, ginalaman sa contemplation. Kasi doon sa 8 of Cups, nag-imagine ka. 7 pala. 7 of Cups, nag-imagine. Yung 7 of Pentacles, nagko-contemplate ka. So, pag sinabi mo contemplate, nag-re-assess ka ng nangyari sa past. Re-evaluate ng nangyari sa past at present. Parang, ino-compare mo what went wrong, ano mas maganda, ganyan. So, ang dating sa akin, kung gagawin nga natin itong 7 of Pentacles,
Ganun ang gagawin nyo. May times na mapapaisip-isip kayo, magmumuni-muni sa dapat nyong gawin. Anong dapat nyong baguhin. Ganyan, para hindi nyo na ma-encounter itong mga masasamang tao sa buhay ninyo. O paano maayos to. Ayun, yun yung pag-iisipan nyo dito. Ngayon nga, may kakayahan kayong i-bring yung thoughts nyo into a reality. So, parang determinado kayong may something na mabago sa buhay nyo. Siguro yun nga, para makuha ang peace of mind, o para mawala na itong mga to sa buhay nyo, o kung paano maayos ang problema sa mga nasa paligid. Depende, kasi case-to-case basis, di ba? May iba na ma-pride, may iba naman na willing makipagayos. So, depende sa kung anong gusto nyong gawin, kung anong tawag dito, maiisip nyong paraan. Kasi nga, ito ay contemplation. Nagmumuni-muni ka dito ang dapat mong gawin. So, depende sa kung anong conclusion ang maiisip nyo dito na yun ang gagawin nyo. Kasi action card din naman to. O being adaptable. So, ito yung card ng ano ba yun? Pag-create o willpower. And manifestation, di ba? So anyways, at least maganda yung outcome. Okay? Mapabor sa inyo ang kapalaran. Depende nga sa ano gusto nyong gawin dito kasi action card din to. 7 of Pentacles. Hard work yan eh. So, kung may gagawin kayong effort mula dun sa contemplation na maisip mo, kung ipuput nyo into action yung maisip nyo, edi may pagbabago dito. Dahil magic nga rin yan eh. Magic itself. Wow, dito may iba sa inyo na may engage, babae. So, yung babae dito, kung single, may engage. Kung in a relationship, okay naman ang relasyon niya. Sa months na to, kung magka-problema, maayos din. Walang hiwalayan. So, pabor ang tadhana dito sa babaeng to sa relasyon, love, at prosperity, engagement. So, sino yung tatamaan dito? Anong clue? Sino yung babae? Whether kayo mismo to o someone na malapit sa inyo. Ito yung clue ng itsura ng babae. O partner niya. Older than you, yung partner. Mas matanda, may uwang o hiwa-hiwalay ang ngipin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. Black o African American, whether kayo mismo to may lahi, nanonood, o ito yung partner niya, Black o African American, o nasa Amerika yung nanonood, o nasa Africa, o yung person nasa Amerika o Africa. O may lahing ganyan. Red attire. Ano yun? Mahilig siguro sa red attire. Parang medyo bitin. Kuha pa nga tayo. Maputi. Light skin. Green ang mata. Foreigner yung iba Kung nasa America o Africa, green eyes. O baka mahilig sa contact lens. Whether person nyo to, kayo to. Green eyes. Wow. Alam ko, bihira lang yan.
Bihirang kulay ng mata. Isa sa bihira, di ba? Ano ba tayo? Ito. Ano pa masasabi nito? Walang ko ng 3. Rendezvous. A private getaway photo is calling you. Pag nakita ko yan, date yan. So, yung iba sa inyo ay may ka-date. Sila lang dalawa lang. So, kung sila lang dalawa, edi date nga yan. Magkakaroon ng ka-date o appointment na sila lang dalawa. Kasi ano to romance oracle. Nakalimutan ko anong pangalan ng deck na to. Pero, specifically, romance lang talaga siya. Kaya date yan. Kung nakita ko yan, date o eyeball. Real feelings, you share true romantic feelings worth exploring. Totoo naman daw ang nararamdaman ng person nila sa kanila kung nandiligaw o kung karelasyon na mismo. Totoo naman ang feelings yun, real feelings. Totoo naman ang intention o motibo. You are worthy. You are worthy. Your worth doesn't depend on the other person. Mahalaga raw kayo. O alam niyo yung halaga niyo. Hindi niyo dinidepende ang halaga niyo sa ibang tao. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.